Naglagablab ang malaking apoy sa isang pagawaan ng bala at baril sa Barangay Fortune, Marikina City. Sinabayan pa ito ng sunod-sunod na pagsabog. Atras! 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 Napatras at kumaripas ng takbo ang mga empleyado ng Arms Corps Global Defense Incorporated. Tanaw sa malayo ang makapal na usok at naglalagablab na apoy. Halos maabo at mabalot ng makapal na usok ang lugar. Ayon sa Fire Marshal ng Marikina, nagsimula ang apoy sa imbakan ng pulbura. Handa raw ang pamunuan ng Arms Corps na mag-abot ng tulong kung may nasaktang residente at kung may nasirang ari-arian. Tuloy naman ang operasyon ng planta ngayong gabi dahil wala naman daw malaking pinsala sa pasilidad. Naharap sa panibagong batikos ang PCSO matapos ulitin ang draw para sa unang winning number ng 3-digit lotto game nitong Martes dahil nalaglag ang bola. Tanong ng ilang netizen, bakit hindi inulit ang pagbola sa lahat ng numero? Ang sagot ng PCSO sa report ni John Consulta. Panalunan. 197 ang unang nabolang combination sa 2 p.m. draw ng 3-digit game ng Lotto nitong Martes, February 27. 4,500 pesos ang premyo kung natamaan ang tatlong numero sa exact order. Pero maya-maya, nahulog ang bola sa unang machine. Napahinto ang Lotto announcer. Hindi nakapili ang ating unang machine kaya uulitin ang pag-rumble. Sir, ano po ang nangyari? Makikitang sumenyas ang draw assistant. Nagkaroon pa yung technical difficulties. Nagkaroon tayo ng draw machine malfunction. So magkaroon tayo ng alternate procedures. So yung pong hindi nakapiling machine ay papalitan po natin ng another machine. Inalis ang naglolokong makina at tinest ang panibagong machine para makasigurong nakakabola ito ng maayos. Nilagay ang mga bola at naputol ang live stream. Matapos ang 15 minuto, binalik ang live stream at binola ulit. Pero ang unang numero lang. May ilang nagkomento na dapat binola ulit ang nasa draw machine 2 at 3. Pero di raw ito pwede ayon sa PCSO. Once the draw machine already selected a number call, that is already the official winning number. Hindi po natin pwedeng baguhin uli. Lalo na live po ito, telecast, nakita na po yung ng tao. Rest assured that the PCSO is preserving the integrity of lottery draw operations. Sabi pa ng PCSO, hindi matuturing na glitch ang nangyari. Dati na rin daw ito nangyari. Paiimbestigahan daw ni Senate Games Committee Chairman Senator Raffy Tulfo ang insidente para malaman kung glitch nga ba ito o isa na namang kahina-hinalang aksyon ng PCSO. Bad timing daw ito, lalo't di pa raw tapos ang resulta ng investigasyon sa e-Lotto. Kabilang na ang tila sunod-sunod na pagtama ng jackpot sa iba't ibang Lotto games. Bukod dyan, naging controversial din ang inedit na litrato ng isang Lotto winner nitong Enero at pagtama sa Grand Lotto jackpot ng mahigit 400 winner noong 2022. Muling iginiit ni Senador Amy Marcos na dapat ihinto muna ang Lotto draws. Dapat daw maging transparent ang PCSO sa pagbola pati sa pag-anunsyo ng panalo. Pagtitiyak naman ng PCSO, may Lotto draw judges na nagbabantay sa buong proseso, kabilang ang taga-Commission on Audit. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inaresto ulit ang drag queen na si Pura Luca Vega para yan sa 3 counts ng immoral doctrines, obscene publications and exhibitions, and indecent shows. Kaugnay pa rin ito ng kontrobersyal niyang performance ng Ama Namin nang nakabihis ng Mala Jesucristo. Maayos naman siyang sumama sa mga pulis ng MPD Station 3. 360,000 pesos ang tinakdang piyansa para sa kanyang kaso. Mensahe ni Pura Luca, drag is not a crime. Dati nang inaresto si Pura Luca Vega noong 2003 pero nakapagpiyansa para sa 6 na counts ng kaparehong kaso. Nanawagan si Pangulong Marcos sa Australian government na makipagtulungan sa gitna ng issue sa teritoryo sa West Philippine Sea.
Sabi ng Pangulo, dapat magsanib puwersa ang Pilipinas, Australia at iba pang kaalyado laban sa mga banta sa rule of law at kapayapaan sa Indo-Pacific region. Nagpasalamat din ang Pangulo sa suporta ng Australia sa gitna ng patuloy na at mapangahas na pagkilos ng China sa South China Sea. Nanindigan din ng Pangulo na hindi niya isusuko ang teritoryo ng Pilipinas sa sinumang dayuhan. I will not allow any attempt by any foreign power to take even 1 square inch of our sovereign territory. The challenges that we face may be formidable, but equally formidable is our resolve. We will not yield. Sa gitna ng talumpati ng Pangulo, inilabas ni Australian Senator Janet Rice ang isang placard na nagsasabing "Stop the Human Rights Abuses." Sabi ni Rice, kahiya-hiya na inimbitahan ng Australia na magsalita sa harap ng kanilang parliament si Pangulong Marcos sa gitna ng dumarami umanong kaso ng human rights abuses sa Pilipinas. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Pangulo na kakauwi lang ngayong gabi. Inamin ni Tom Rodriguez na may dinedate na siya. Nag-debut naman bilang solo artist si Justin De Dios ng Pinoy pop group na SB19. May report si Lars Santiago. While we walk slowly under the trees and we swing each other's hands in rhythm and dance. Yan ang most awaited debut single ni Justin De Dios ng Pinoy pop group na SB19. Kwento ni Justin, ang surreal ang kauna-unahang kantang nasulat niya habang nag-aaral siyang mag-ukulele. Yung meaning po ng buong kanta is having someone na meron kayong same na nakikita sa life. Bukod sa pagiging solo artist, may mga gusto pa raw siyang explore sa kanyang career. Acting or makapag-direct ng music video ng iba, ayun po, makagawa ng short film, mag-conceptualize ng maraming bagay. As the sun finally appears, the horizon feels so unreal. You think you'll be ready to fall in love again? Yeah. I am now, yeah. In fact, I am seeing someone. Yeah. All smiles na inamin ni Tom Rodriguez sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News na may dinedate siya. Kailan namin makikilala to? I don't know eh. Magdadamot ako ata. Like I said, I really wanna keep it to myself. But like I said, I'll live my life like how it is. So eventually, siguro everyone, like what they see is what they get. But for now, it's my own. Sa mahigit 2 taon daw niyang pananatili sa Amerika matapos silang maghiwalay ng ex-wife niyang si Carla Abellana. Itinuon daw niya ang sarili sa self-love at pagpapabuti ng sarili. Handa naman kaya siyang makaharap ang dating asawa. For me, honestly, so I don't think it matters to me much. We have our own paths, our own lives now, and I wish her well in hers. Lars Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang higanting anaconda ang natagpuan sa isang ilog sa Brazil at nilapitan pa ito ng isang scientist. Tila walang takot ang Dutch scientist nang lumangoy malapit sa higanting green anaconda. May haba itong 26 na talampakan at bigat na 200 kilo. Kamakailan lang na-diskubring hindi iisa ang species ng green anaconda roon. Hiling ng isang guro sa Basilan, lumago pa ang eskwelahang matayog na nakatindig sa katubigan. Ang nais niya, magkaroon na rin ng senior high school ang floating school para hindi matuldukan ang pag-aaral ng mga batang badyaw. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Aakalaing resort sa unang tingin, pero paaralan pala ito na animoy nakalutang. Kaya ang gurong si Carl Angelo Halon,
Nabighani ng makita ang eskwelahan sa Basilan na nasa ibabaw ng tubig. Nung una po akong napadpad sa Badjao Floating Integrated Schools, number one ay na-amaze po talaga ako. And it's kind of unique kasi hindi kasi lahat ng mga setups ng paaralan ay nasa tubig. Ang kanyang daily grind sa floating school tulad ng school activities, pati pamamangka, ipinost niya sa social media na agad namang pinusuan ng netizens. Isa po sa mga challenges ng mga guro ay ang pagtawid. Given na karamihan po ng mga guro ay nakatira dito po sa mainland ng Basilan. Pero nga, sabi pa nila, para sa bata, para sa bayan. Kasabay ng hampas ng alon, mission nila iahon ang pamumuhay ng mga Badjao roon. May mga estudyante kami na sa isang notebook, ihahatian nila sa 4 na subjects. Yung iba po sa kanila ay hindi na po nagpro-proceed sa high school. Natatakot po silang pumunta sa mainland, dala na po nang binubuli sila. Para sa mas magandang kinabukasan ng mga mag-aaral, hangad ni na Teacher Carl na magkaroon na rin ng senior high sa floating school. Hopefully po, we're praying na mas marami pa pong mga Badjao ang maging professionals po. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News.